conference from different outlets, ano. Sa gipatawag nato ning press con para nga ma-clarify nato kay kagahapon, kabalo naman ta sa KBP forum, wala certitude ko sa mga prior commitments. Tapos sa today gitagaan tanya og panahon para nga mo mo hatag og statement. Okay? So, ang close ato ang press con, tagaan sa atong time si Sir Titing mo present, okay, sa iyang statement regarding sa nahitabo kagahapon sa KBP forum. Mag-shoot na tawag mga questions. Okay? Sa mga nag-live sa FB, good morning. Okay, let's start. Sir, dili na siguro na ito isa-isa introducer, di ba? Kailan naman kaani tanan? Oo. Okay. So, welcome, sir. Yeah. Sige, let's start. Sir, good morning. Okay, may buntag kanimo kabangyan no, sa mga media friends, no? Hunter, Juan Pateri Ronel. Hindi na ako ang pangalan tanan kay labi na mga pa makalimot tayo ko. May buntag na itong tanan. Okay, at that said, wala kita nakatambong sa gihimong KBP forum kagahapon at lawa because of, as I mentioned, doon na tayo mga prior commitments. Wala ta dito niya need na akong adunay i-address ka mga issues gahapon na murag dapat na itong i-address thoroughly as the board president of Socoteco 2. By the way, nakalingkod ta as board president since April 10. So, sabi sa 29. Ilan pa lang kaglaw? 19 days? 19 days. Kana pa lang ang hinada pagka bago ang atong paglingkod isip board president sa Socoteco 2 Board of Directors. So, karon doon na mo yung mga pangutana in regard sa ato ang nagkihimo kahapong KBP forum. Sa understand, marag limitado ang oras kagahapon. So, wala thoroughly na-discuss ang supposedly nga meet and bond of the forum. Diri, siguro, pwede man mo kahil og 2 ka oras diri. Pwede ta mag-istoryahan na eh. What about kung saan mga kalambuhan, kung saan dapat na may balaan kabahin sa tikaran na to sa Socoteco 2. Okay. Sabi mo tayo. Yes, sir. Good morning. During Yeah, okay. Sir. Yes, sir. Good morning, sir. Sinit. During sa media forum kagahapon, barabag kapanghinaw si Mr. Bacol na. O gani na aprobahan man tong conditional acceptance during his time time nga siya pa ang board president. O na mga issue about railroading and filing of case against the board. Any reaction to that, sir? Okay, dali naman ko tamang hunaw kung naging pag-kitay culprit. Inumdaman nato nga ang gisundan ako nga board president, si Director Pipo Yap. Pas taken his position, January lang. So, prior na years, 2025, 24, 23, 22, it's the incumbency of Director Anisito Bacol na as board pres. Siya ang board president ng panahon na. At the same time, ang panahon na ang General Manager mo si Jerry DeSisto sa Socoteco 2. Kung mingon siyang doon ang recruiting, it happens during his incumbency. Kung sa may masulti na ito nga doon ang recruiting, siya man ang presiding officer. Siya ang board press at that time. How could he? Kung i-allow din niya nga doon ang recruiting. But for me, wala yung recruiting. Everything goes to process. Wala man tayo gihimo nga sa board without the guidance sa atong National Electrification Administration. It being the sole supervisory and who has critical controls over the electric cooperatives all over the country. Niyaraan ko na supervision sa mga electric co-ops. Kaya mo ko tanan mo sa pula. About their concern, katong threat nila to file case against the board? Everyone's right. Katungod nila na nga file kaso kung they feel nga agrebyado sila.
But for us, the board, we will face any consequence. As long as what we believe is right for this cooperative, we stand for it. Kung saan ang tinuod, barugan na to na siya. Because in every Congress, in every arguments, doon na may side A, side B. No? Kung di ka mo tuwa sa side A, ato ka sa side B. So, kung di ka magkasinabot, then katuod di mo na nga doon na kay mga resort nga imong buhat kung kaya magkaso. Although, if possible, wala tayo kaso na tubangan ng board. Diba? Kasi pumunta man na ng kaso, di puta abogado. Pres, Yeah. ang ako pangunta na katungingan ni mga process from the start, no, asabay na una ang proposal, ang unsolicited proposal ba sa Ignite Power ug sa katong usa Meralco or unsa ba naa na ba kadiha during the time og kansa man nag-start ang ginatawag nga process before sa rejection sa Meralco og inyong gipabor dito sa Ignite Power. Dili kay ko particular ko sa inauna sa duwa. Ignite ba or Meralco. Pero ang naman na nato nga, may sabit sila unsolicited proposal sa board way back then. O niya, dito na nagkahuna-huna ang board nga come up siya og ihang terms and conditions. With the advent ani mga proposals nga i-submit sa board. Inumduman na to, again, I repeat, unsolicited proposal. Wala mi na ngayon sila ha o proposals, sila ang nag-submit sa amuan. So, ikaw po kung mo. Oo. Kung ikaw na ba during the time Yeah. i-submit? Ang akong first date of attendance sa board meeting is June 13, 2024. To be exact. So, tunga na sa tuig sa 2024. So, ang ato ang presensya, more or less, nantas isa ka tuig ko or magduha na, di ba? Karong June. Ang pero atong minungduman ba nga ang atong pag-regress na to sa ato ang elektriko from AAA to B, nahitabo ni siya prior to my entry or last part na sa akong pagka-director. Kakani pag-bago na kung sulod pagka-director. Well, gumikan kay nga atong rating sa 2023, agi ni siya sa 2022. Ang atong rating sa 2024, agi ni siya sa 2023. Ang atong agi sa 2025, agi ni siya sa 2024. Okay. Nana ni siya ang sequence niya. Okay, last follow up na ko, sir. Kanang before sa decision sa board, ang duha ba ka unsolicited proposal, ang mga proponent is istorya gipatawag ba ninyo before mo nag-decide? They were given a chance to present. In fact, they were invited. Doon ay mga formal letter sila, nagipa-abot sila for them to appear before the board and present the proposals. Equally. Ayun, okay. Thank you. Sir, good morning. Sir, update, GVA, no, i-confirm no, na nagpadalang namuong suwat sa Ignite, no, para sa kaning ilahang proposal. Then nag-reply sila nga, yeah, thank you. As of this time, sir, kumusta ang update sa GVA? Okay. Pero naman nato ang gihimo nga board resolution is conditional acceptance. Remember the term, conditional acceptance. Buti pa sa subject di siya sa negotiations. There is nothing final. Kung yung tag-railroad, o pagkati negosasyon, hindi yung tag-railroad. Kung yung tag-dandil, o may tagabuto atong ngayon zero. So, there is no dandil eh. Eventually, ang atong member consumers mo ay mo-desisyon ini. Naasin yung mga member consumers magkamo, naasin yung kamot ang desisyon aning atong pagkasudlan ng joint venture agreements. Sa tayo, kanong pangatangan mo? Kumusta na, sir? As of this As time? of this date, doon ay ipadala sa akong link kagahapon. Matod pa ni Attorney Aliana. Okay. Nga, dito pa lang. Thank you. Thank you pa lang. Wala pa any further negotiations as to the referrals, no? Ang ato magigitawag diri katong data ni due diligence. Pananglitan. Manguyab ko sa imuha niya.
panahon na ako, mayo ba ang imuhang background o sa ba, qualities mo ba? Hindi si manner nga ikaw, mutanong po ka sa ko, kung sa ba qualities mo hang inani ang due diligence. Dili na basta-basta mo sulod sa kang kontrata nga wala tay. Klaro nga gibarugan kung unsa gigusto tong makapot sa Socotec to. Remember nga atong ikinahanglan sa Socotec to is financial assistance. Kining natawa na tani. Sleep on kwarta ang kulang sa Socotec to finance its infrastructure project. Capital. No, yes, capital. Capital infusion. Capital infusion ang kinahanglan sa Coteco to. Kay manpower, doon na naman kay manpower. Capital infusion. Kay balik ko na to. Ang atong sa Coteco to karon nagka-problema ni gumikan sa external and internal problems. External, why? Because highly regulated ang sa Coteco to. As electric operatives, under ni siya sa Department of Energy, by which ang National Electrification Administration mo ay ka-supervise sa electric ops. Ikadua, wa kay rate increase kung walay clearance ikan sa Energy Regulatory Commission. So, kung atong tanawon karon sa Coteco to, atong CAPEX filing, kung na-mention ni kahapon, almost 10 years na walay approval ang atong CAPEX. Ang ato pong DSM, kanang atong distribution system charge na 1 peso and 0.03 centavo, almost 10 years na siya, wala po niya, wala na yung upgrading. So, inana ka-regulated ang atong sa Coteco to. In eventualities, kung doon ay rate increase, dili na sa distribution, kundi sa transmission or most likely, most often, sa generation. Katong nag-produce o kuryente. Katong mga generators na to. Sir, na ako, Okay. morning team sila na pa-IFM. Sir, niingon si Bakol na kagahapon during sa iyahang 5 minutes na kuan niya. Dili ailing, dili kuan, wala na lugi. Ang Socotec ito gani naapay mga financial report the previous year unya katong pag-abot matod pa sa katong nasulod na ang kinibang night o uban nga kuan. Yang gingon nga wa daw siya mahimo kay siya ang kuan presiding officer di siya kabuto unsay kuan ni mato sa kinibang reaction. Dili ailing, yes. Dili ailing ang cooperative. Why? Kung ailing pa siya, wala na yung board of directors kanya may istorya karon. It will be complete takeover sa niya. Ikaduha, katingon niyang financial viability, 24, 23 previous years. Let us examine the books of Socoteco by now. Current na itong operations from January to December 2025. Initial reports, balik ko na ko ha, initial reports. Gikan sa ito ang contracted kay external auditors. Bato consultancy, I think. Doon na kita accumulated nga losses. We say accumulated losses from 29 to 20 later years, no? Last year doon na kita 1.6 billion. Karon it's 2.2 billion. So doon ay increase nga more or less 600 million kapin nga nadugang sa atong accumulated losses. Ang atong systems loss or atong net revenue loss for 2025, again, balik ko na ko ha, initially report sa ito ang external auditors. Doon natin 532 million nga losses sa revenue loss for 2025. Karang itong mga areas nga gahapon gi-refute, nabasa na ko ito gahapon, na itong Professor Sonas College, na gingon niya nga doon, artificial na itong double email. Di mo ko accountant. Patangingon niya nga 320 million ba ito dapat wala parang siya. Maraga, usap pa figure of speech lang, numbers lang. Pero in fairness, nintindog tong babae dito nga, kita mo to? Dito mo? Yeah, nakapula. Si Miss Jen Forcero. She was connected with SGB before. She's a Gulis Bilayo nga auditing firm. Kana sila ang ato ang external auditor kanito. And di pa matudan niya. Figures are figures. Losses are losses. Diba naklaro niya gapon? So it's not just a mere representation nga dito nga murag ingon lang nimo nga
sa papila na siya nga lugi pero sa tinuod dili. Because this is not normal. Kay sa among panahon kami adto ni Sir MYT, Marvin Tan. Wala man ni. Wala man ingon na ning accumulated losses. Wala man ning deficit sa year-end. Wala man. In fact, kanitong panahon na naka-grant pa ang Socoteco Systems Loss Incentive because nag-single digit ang ato ang losses. Dili sama karon nga we are losing more or less 30 million a month sa systems loss. Kuha ninyo? Okay. Follow up, sir. Igiingon po niya kagahapon nga una pa lang, malungas ang may kaysa, Ate Susan. Giingon niya kagahapon nga kuan kini ba nga supak gyud siya sa kiniyang GVA. Sa inyo ang pagkabalo nga nung supak man siya sa GVA, unsa iyang gusto mahitabo? Unsa ang iyang gusto nga himuon sa Socoteco tungod kay base sa inyong kuan is medyo lugi na gyud og binilyon na ka pesos. Mayroon siya supak all the way, no? Kay pag-adapta mo sa technical working group reports sa management, nanghimo sila silang 5-year accelerated catch-up plan. Ang naghimo nini dili ang board of directors, kundi ang mga manager sa Socoteco 2, guided by Professor Wally Del Mundo of UP College of Engineering. Kay accordingly sa audit sa NIA, National Electrification, ang Socoteco 2 nabiyaan o napulo katuig sa iyang infrastructure. Siguro makita man ninyo ang atong mga linya diyan. Makita mo transformers diyan nga gitaya. Symbol na siya nga kana nag-overheat na siya. Or something is wrong with it. Pero nga nun nagbitay paghihapon na diyan. So with that kanang nakita nila nga we lag behind by 10 years. Naghimo ang atong mga department managers or department heads of 5-year accelerated catch-up plan. Presenta nila sa board. Director Bacorna or President Bacorna was there, the presiding officer. Gi-adapt na sa board ang report sa PWG. Katong 5-year accelerated catch-up plan. He is the presiding officer. He was the presiding officer at that time. And I cannot remember any rejection or any objection from him. Nagikan siya. In fact, paghimo ko nasab na mo sa board, naghimo mi kamong technical working group to draft para mag-draft atong terms and conditions. Upat ka buok mga major committee sa board ang nag-represent ini. Anang panahon na si Director Alferez, siya ang committee chair on finance. Si Director Acharon as committee chair on technical. Si Director Jesse Alaban as committee chair on institutional, ug ako, committee chair on policy. We were the members of the technical working group created by the board. And of course, this was chaired by the presiding officer and the chair of the board. At that time, si Director Patrick Yapna of Clan. Walay objection na nakita na ko dito, si Nagirista. Even if you can examine the minutes of the board meetings, wala sila objection dito. Although, kato nang move na partially, we will inform the offers from Meralco and from Ignite. For Meralco, rejecting, and for Ignite, conditional acceptance. Dito na siya nag-register siya sa tayo niya. Not yung comment? Reservation? With reservations. Ato na siya. Pero the rest sa among mga resolutions, there was no registration of opposing or rejecting the same proposals. Okay. Pipila man gud kahigayon nga gibalik-balik ni Engineer Bacol na Mr. Senator nga kumbaga kinahimo niya nga rason nga may numbers game daw sa board of directors unsay masulti nimo, sir. Una, how could you criticize the result when you're part of the trouble? Okay. Sayang ni iba mo itong agi, sa wayo ni mo agi. Okay. Sir, may mga nagaingon nga
ang problema sa Socoteco to, daw sa nagsugod 2002, paingon sa 2005, unsa ba'y papel ni Mr. o Engineer Bacol na anang panahonan? 2022, 2025. Yes, sir. Okay. At the time, he was the board president. Okay. Or 4 years yata siya nag-board president. Balik ko na ginato na ako ni 2024 nag-meet June 13. Yeah. Nakabalik. So, pagsunod na ako, siya na ang board president. At that time, kung may naman na ako na my first attendance to the board meeting is not really a regular board meeting. Committee meetings. And at that time, we were able to have some arguments with the management. On the basis nga, nag-report ang atong technical service manager before si Engineer Edgar Niera. Nga they were reported of dead meters sa Socoteco 2. So when I inquired, nangutan ako pila ka buok ang dead meters na na-report. 500 dili, 1,000 dili. Ingon siya, for gens, by the way, tulo ka district ang gensan, di ba? For isa lang ka district sa gensan, it's more than 2,000 dead meters. So kung tulo ka district, kung tulo ka district, mga pila ka, siya mga 7,000. Nakulat ko sa numbers. Then I inquired, ano saan yung gusto ko? 2 months ago, 5 months ago, 1 year ago. Sa ito bagsak ko si Engineer Niera. More than a year. 2 years. Maybe sir, sobra pa 2 years. The right term that I uttered at the time is, what are you doing? So, murag na nasukot dito. Kaya murag daw wala sila gihimo. Then I said, it is your word against the word of your department managers. Kasi ito, ako siya doon. What are you doing? That's the first time that I attended a board meeting, not really a regular board meeting or special board meeting. It's a committee meeting. Na nag-report si katong nag-design na ito manager sa TST, si Edgar Niera. So by then na ay problema ang Socoteco. Balikon ako. Ganyan rin ko external problem. Internal problems are kini. It's the management. Management because in 2019 doon ay gihimo nga reorganization sa empleyado. By then, nawala na ang apprehension team. Nawala na ang katong surveillance o katong anti-filterage task group. So since 2019 until lately, kung sa pag-ibalik tong nag-inspection na sa mga metro, nagkatanaw na, nag-isugdan na o replace ka itong mga dead meters na 7,000. By the way, katong 7,000 na dead meters, dito reported out of goodwill sa ato ang meter readers. Kaya atong meter readers, outsourced na siya. Wala na siya bisag ipirmahan appointment sa Socoteco. Buot ipasabot. I-report niya kay wasay ma-report, wasay ma-reading ato nga metro. Ibutan niya dead meters, kay wasay ma-reading ato nga. Dili ito out of yan, kaaluoy sa Socoteco, na iyang i-report ni kay kining. Kaya pala kung upod sa consequential effect aning dead meters. Kung nagkonsumo ka 200 kilowatt kada bulan, kung ang imong metro blanco na, most likely ang imong kaunon, patuyan ka na. Diba? Patuyan, pagusto ka na. Kaya for so long a time, 2 years na imong metro dead meters, mawa reading. So, muna contributory factor sa ato ang systems loss. On top of that, gawas pa nato mga aging infrastructure. Panalitan, atong substations. Lately, nakadaw mo na yung load shedding. Correct? Apo po na itong substation. 35 MVA. Anong nag-load shedding man ba? Overloaded na siya. Masipot pa sa butini, i-transfer ang ubang load niya sa ubang substation. Ipasa. Kaya kung di na magapan, basig masunog mo buto, masunog na atong substation. Mas dako na unya o problema sa Socoteco. Pero anong niabot man tayo na? Because of walay kwarta na ikapalit o area. May na lang gani kay lately nag-release ang NEA. Pero staggered lagi. So, initially,
na-negotiate ka atong niyaging board meeting i-initialan na to bayad ang maong luna from thank you yung nagyari MYT Martin Tan so kontrasek pa siya namin siya para lang ta makakonstruct og bagong substation diya sa may Lamang area in between sa Pulumulo ug Jer Santos para mabahin na ang load anang area. So kana ang problema nato. So internally doon na tayo problema. Malakinan tag capital infusion. Balik ko na to capital infusion. Okay? Ito na po tayo. Sige. Wild questions? Gusto? Sir. Okay. Follow up ko lang sir kay Mr. Bakul na kay doon ako nakuha ang reliable information sa sulod sa Socoteco 2. Do you believe nga nahimo sa usa ka board president nga i-monitor kung proper ba ang implementation sa management sa mga policies sa Socoteco 2 during the time of his incumbency as former board president sa Socoteco 2, Mr. Chedi? Ang resulta mo istorya kung unsa na imo. Diba? Kung nag-regress kita sa to from AAA to B, that would reflect the efficiency or inefficiency sa leadership. So, kung iwang tanawon, kung mayo pa unta ang atong leadership sa... By the way, kung tanawon na to ang structure sa Socoteco as LP Cooperative, na atong General Assembly si Papa, di ba? Atong mga member consumers, mo to siya hari, putig kamanan yun. Second na is ang Board of Directors representing each districts. Ang sunod ani is management. Both pasabot. Above ang director sa management. Kabahin sa mong functions stipulated sa 10531 nga na may supervisory and oversight function. Dili man daw tan siguro nga mag-collaborate o cooperate ang board sa management kung sa kayuhan. Pero kung the past 3 years nga nakita na nimong red flag na ang imuhang kooperatiba, nga wa lang gyapon gihimo ang board of directors, especially ang board president to monitor, dili maayo. 2023, red flag na ta, nag-MR na ta, agi ni siya sa 2022. Red flag na ta, naghimo ta o ganing matod Manila, nag-motion for reconsideration, i-grant. 2024, nag-motion gihapon, gi-grant. Pag 2025, di-motion gihapon, finally, denied. Mas may istorya ni Ani. Di ba yung untang once is enough, 2 is too much, 3 is foolishness. After 3 years, ni mo nga gi-rating kang bagsak. Kunya mag-imar ka lang gihapon, marapalig si Books ba, nakasala, katulon na niya. Ay, sorry po sa, namugas tubangan na, yung mga example nito. Mura nga pong sala ay mong ibalik-balikan o commit. Wala na nakakapon sa mong sala. So, eventually, may i-release na ganyan ang true status of Socoteco 2 na naana siya sa category B from AAA. Okay. So, itong ipang mention ni mga 2 weeks, sir, ang board president na si Mr. Bakul na o ang manager si Mr. Disisto, tama ba? Sila ang incumbent na panahon na. Remember na si Director Pipo Yap has only taken this January 2026. Okay. So, prior ana si Engineer Anisito Bakul na board president sa Socoteco. Do you believe nga si Bakul na dili dapat manghunaw karon kay iha man kaning agi o ilaha man kaning agi? How could he? Usaon mo pang paghunaw nga ikaw man ang board president ni panahon na. Anyway, mere scapegoat, namingon siya ako'y labot. Kaya hindi naman siya board president ka. Okay. Gusto niya pasok patubagon ko sa iyang sala na himo niya to. Hindi siguro na. Ang sala ni Juan, sala ni Juan. Ang kang Pedro, kang Pedro. Tanaw naman tay pizza, naman tay terms, no? So, kung kisa to dapat managot ang panahon na, siya dapat managot. Dili nimo pwedeng simple nga ipasa lang nimo sa nagsunod kanimo. Okay. Sir, may last question. Remember, 19 days pa lang ko board president. Yes, sir.
Ano ba? Kaning comfort na kayo siyang ipangpasa ng ilahang agi. Yeah. Yes, sir. Deny or sabay imong matubagan. May mga nakuha ko nga impormasyon na may mga board of directors nga gipangakuan o kanang bitang campaign fund sa ilang mga political ambitions. I don't know kung may mga informations nga nakaabot nimo ani. Dili ko maka-istorya kaya dili ko witness, no? Let it be, kung may nana sila. Pero for me, I will not confirm. Okay, Sir Senate, good morning. Good morning, ma'am. Yeah, from RPN Jensen. This is in line sa update sa GBA. Naghatag naman og thank you or pasalamat ang Ignite to so kanay ko to. Doon na pa kamoy panagsabot na o kano sa akong magsabot to give an invitation for negotiation to Ignite Power po. We extended a letter informing them kung sa balik kinahanglan nila nga mga information to further the negotiations. Remember, sila doon na sila offer terms of preference. Kita doon natin terms and conditions. Sa itong terms and conditions, doon na kita yung parameters. Ang atong parameters doon ay negotiable o na po yung non-negotiable. If and when they will cross the line na kanang non-negotiable na ito nga ibutang dito, I will say right now, no deal. So, ang ato lang ganong ipaabot sila is that as much as we want to do, we can come up with a win-win partnership with Ignite. Ang atong gustong mahitabulat na din ako, capital infusion. Capital infusion. Kwarta ang atong ipangita para nga i-rehabilitate na ito atong Socotec to. Looking forward nga magkasinabot ra. That will be part of the negotiations. By now, may sumingon tayo asa na kutob. Dito pa lang kutob, superficial pa lang. Wala pa'y lalong na naitabo. Okay, sir, second question. June 27 is the AGMA. So probably before the AGMA, you will come up with a discussion regarding the mga paghimuon niya sa Ignite and Socoteco before the AGMA. Maybe, in furtherance sa mga negotiations, you will be updated. Kanya po. Okay, thank you, sir. Okay. Miss Nova Juma from Bombo Radio. Sir, good morning. Good morning, ma'am. Sir, unsay pinaka-reason nga nung Ignite Power ang inyong giaprubahan nga may mo partner sa Socotec 2? Unsa ang major advantage ni ini nga Ignite Power kumpara sa ubang contender same as Meralco po? As reiterated ni Meralco kagahapon, directly convert into stock corporation. Di ba? I-reiterate nila na gahapon. So, asa naman ang Socoteco kung mas stock corporation ka? If I would buy your 70% and the rest ng 30 nasa kuma, asa naman Socoteco? Kung sa may personality na Socoteco? It's all